Ginawa na ni Kai Sotto ang lahat pero kinapos pa rin. Same problem ng Koshigaya Alpas. Coach ng Nagoya napabilib. Parang binigyan pa nga ng partida. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Koshigaya Alpas kontra sa FE Nagoya. May konting advantage ang Koshigaya dahil sa home floor nila gaganapin ang laban. Panghuli rin ang Nagoya sa division nila, parehas lang ng Koshigaya. Sa pagsisimula ng opening frame ay kontrolado na agad ng Nagoya ang game. 10-16 ang score sa 5-minute mark at sa puntong ito ay wala pa rin isang field goal attempts ang numero 1 big man sa Asia na si Kai Sotto. Si Tatang Gibbs lang at si Peak ang mga tumitira. Kung meron kayong 7'3" big man sa team at kagagaling lang sa double-double performance sa FIBA, ay dapat ito ang numero 1 option sa opensa. Pero parang walang design play si Coach Ansay sa bata natin. Almost 8 minutes naglaro si Kai sa first quarter nang wala ni isang field goal attempts. Nakuha ni Kai ang kanyang unang puntos sa second quarter na at mula noon ay mostly ng puntos niya ay mula sa sariling sikap. May mga mangingilan-ngilan na pasa mula sa kakampi pero kitang-kita na wala talagang design plays para sa kanya. Medyo nakaka-disappoint dahil ito na yung pang-40 na laro ni Kai sa Koshigaya pero parang hindi pa rin nakakagawa ng adjustment si Coach Ansay. Kai Sotto finished the game with 20 points, 9 rebounds, 2 block shots, 1 steal and 2 assists. Kung sana ay may design plays at hindi nagkakanya-kanyang ibang mga kakampi niya, ay baka nga nanalo pa sila sa game na yun kahapon at baka hindi lang din 20 points ang nagawa ni Kai. 90-94 ang naging final score and always the turnovers ng kanilang mga point guards ang pumapatay sa kanilang team. They are now 3-12 this season and magpapatuloy pa rin ang mga talo na ito kung same lineup and same pa rin ang mga plays na ibinibigay ni Coach. Ilang linggo na nagbakasyon ng B-League and may ilang linggo sila to make an adjustments pero parang walang nabago. Kailangan nila ng legit na point guard na marunong mag-facilitate at may outside shooting. Siguro kailangang maintindihan ng team na dapat si Kai talaga ang numero 1 option nila sa opensa. Parang partida pa nga ang ginawa ni Kai kahapon sa Nagoya dahil hindi na ito nag-attempt ng kahit anong field goal sa first quarter and still he ended up getting 20 points. Kaya naman napabilib talaga ang coach ng Nagoya at kinabahan ng bahagya dahil na rin sa ganda ng nilaro ni Kaiju. Muntikan pa silang matalo. Yung dagger 3-pointer ni Kai talagang isa sa pinaka-highlight sa game kahapon. Well, hopefully mamaya ay maiba naman ang resulta.